Ako po si Helen. Sa ngayon ay nasa takip silim wika nga ang aking edad. 34 na po ang edad ko nang pasukin ko ang mundo ng showbiz. Buhay pa po noon ang aking inay. Kahit walang trabaho ang asawa ko, ay hindi naging pasanin para sa akin pagkat napakasipag ng asawa ko. Ngunit isang suliranin ang hindi ko po inaasahang dumating sa buhay ko. Nak, ibili mo nga ako ng chocolate na tinitimpla tulad ng binili mo sa akin nung isang araw. Sige po, inay. Ibibili ko po kayo. Masakit ang likod ko, anak. Ay, ganun po ba? Bukas po, inay. May makukuha kong talent fee sa drama. 1 buwan din yun. Sana malaki-laki para mapacheck up ko po kayo. Sige, anak. Para gumaling ang sakit ko. Huwag kayong mag-aalala, inay. Dadalhin ko po kayo sa doktor. Brother Bador, napakaganda po ng kita ko noon sa pagdadrama sa radyo. Madali din akong naa-approve sa mga audition na pinupuntahan ko. Sa totoo lang po, ay hindi talaga gusto ng asawa ko na pasukin ko ang drama. Magkaiba kasi kami ng interes sa mga bagay-bagay. Dahil passion ko ang pag-arte, ay hindi ako nagsawang kumbinsihin siya na payagan akong magtrabaho bilang actress sa radyo drama at mag-audition sa iba't ibang project tulad ng pelikula at TV commercials. Sa kabila ng pagsalungat niya sa aking kagustuhan, ay nag-apply pa rin ako sa isang radio station na malapit sa amin. Natanggap ako kaagad dahil nakitaan nila ako ng potensyal at nangako ako na pagbubutihin ko. Nakaka-proud din sa pakiramdam na makakasama ko sa trabaho ang mga kilalang radio drama actors na aking iniidolo at palagi kong pinapakinggan. Kung minsan pa nga, ginagaya ko sila kung paano i-arte ang boses. Tuwing nakikinig ako ng radyo, ay lalo akong nai-inspire na maging tulad nila. Nang matanggap ako, ay parang di pa ako makapaniwala. Salamat po, Diyos ko. At ipinagkalob niyo po ang matagal ko nang pinapangarap. Pabulong kong nasabi habang nag-aabang ng masasakyang jeep pauwi. Pagdating ko sa bahay, ay excited akong nagbalita ng magandang nangyari sa akin sa pag-a-apply. Lahat ay masaya para sa akin. Puwera lang ang asawa ko na sa halip na matuwa ay nagalit pa. Ilang beses ko bang sinasabi sa'yo na wag mong ituloy ang balak mong mag-apply sa radio drama na yan? Ano ba mapapala mo dyan? Ano? Gusto mong sumikat? Katulad ng mga artista dyan sa drama na palagi mong pinakikinggan? Tapos, magkakaroon ka ng mga bagong kaibigan dyan. At kalaunan, baka magkaroon ka pa ng manliligaw. Galit na sabi ng asawa ko. Passion ko ito. At hindi dahil gusto kong makilala ako ng madla. Kung tutuusin, ay hindi naman nakikita ang mga nagdadrama at nadidinig lang naman. Kaya, paano mong sasabihin na naghahangad ako ng kasikatan? Grabe ka namang mag-isip. At kung sa manliligaw naman na iniisip mo, malabo na mangyari yon.
alam nilang may asawa at mga anak ako. At magtiwala ka sana sa akin. Saka, alam mo bang nahihirapan na din ako sa pagtitinda ng kung ano-ano sa school ng mga bata? Ilang kilo minsan ng longganisa at tosino ang daladala ko kadalasan. Bukod pa sa meriendang paninda para lang ipag-alokan sa mga nanay at teacher na nakikilala ko doon. Tugon ko sa maling paratang niya sa akin. Selos ang isa sa mga dahilan kung bakit ayaw niya akong payagan. Masyadong seloso ang asawa ko. Brother Bador, naiintindihan ko naman na siguro ay dahil nga sa mahal niya ako. Kaya lang, kung minsan, nakakapikon din. Dahil wala naman na siyang dapat ikaselos at alam na alam din yan ng mga anak ko. Sa totoo lang po, madalas masakit ang likod ko. Dahil nga sa bigat ng pasan-pasan kong paninda. Kumikita naman ako kahit papano. Kaya lang, naiisip ko din na subukang gamitin ang talent ko para mas maginhawa at para din na din sumakit pati braso at kamay ko kakabuhat ng mga paninda. Walang nagawa ang asawa ko dahil ipinagpilitan ko ang gusto ko. Dahil maganda naman ang hangarin ko, hindi din naman ako binawal ng inay at mga kapatid ko sa desisyon na yon. Dahil nauunawaan nila at gusto din naman nila na kahit papaano ay gumaan ang trabaho ko at alam din nila na pangarap ko iyon. Isa pa ay makukuha ko pa din naman sa talent fee ang halaga ng kinikita ko sa pagtitinda. Sa tingin ko nga, mas madadagdagan pa ang magiging income at mas makakatulong ito sa lahat, lalo na sa pangangailangan ng mga anak ko at pampagamot ng inay ko. Unti-unti ay nauunawaan naman na ng asawa ko ang naging plano ko. At nakita naman niya na okay naman lahat at wala siyang dapat ipag-alala. Dahil dinala ko siya sa estudyo para makilala din siya ng mga kasamahan ko. Bukod sa mas maginhawa na ang trabaho ko sa radyo at kahit puyat naman ang kalaban kapag may shooting sa pelikula at TV commercial, ay masaya akong nagtatrabaho. Dahil passion ko talaga ang acting. Okay, ang susunod na sasalang ay si Helena Di Maisip. Diyos ko, makapasa sana ako dito para maibili ko ng gamot si inay. Sayang din to. Pelikula at sikat ang mga kasama ko dito. Alam mo na ba ang gagawin mo, Helena? Pagsigaw ko ng action, dialogue. Okay po, Direk. Okay, ready? And 3, 2, 1, action! Bakit mo ako dinaya? Bakit nagpanggap kang isang mayaman? Bakit mo ako niloko? Cut! Okay, you're the best. Approve ka na. Wait for further instruction or details tungkol sa shoot. Di ba? May number ka naman sa amin eh. Iti-text ka namin. Agad-agad. Thank you po, Direk. Salamat po. Salamat naman nakapasa ka. Pagamat mo agad si nanay kapag nakakuha ka ng pera. Oo, Fred.
Babayaran ko na rin mga tuition fee ng mga bata. Salamat sa Diyos. Malaki-laki ang talent ko sa pelikulang yon. Helen, patay na si nanay. Sabi ng doktor, dahilan daw ay kakulangan ng potassium. Kaya nga pala laging may sakit ang likod niya, pati yung buto niya sa paa. Hindi na daw siya nagising eh. Nay, Nay, dala ko pa naman ang pinapabili mo sa akin. Wala ka na pala. Napakasakit sa akin na nawala ng maaga ang aming inay at di na niya mararanasan ang mga pangarap kong ginhawa para sa kanila. Akala ko gagaling pa siya. Yun pala, iiwan na niya kami. Hindi ko alam kung sisisihin ko ang sarili ko dahil hindi namin nalaman agad kung ano ang pinakakailangan niya para gumaling at lumakas siya. Naisip ko na lang na baka may dahilan si Lord kung bakit kinuha na niya si inay. Siguro, kaysa nga naman nahihirapan ang katawan sa karamdaman, ay pinagpahinga na lang siya. Audition pala to ng TV commercial. Sana ma-approve ulit ako. Ako pala ang pinakahuling mag-audition. Na-traffic kasi ako eh. Lola na 60 years old. Tamang-tama sa itsura ko. Kahit wala pa akong 60. Puro puti ng buhok ko. Nasa lahi kasi namin eh. Okay! Last punggol na tayo! Si Helena di maisip! Helena di maisip! Ako na pala. Naku, kinakabahan ako. Huwag kang kabahan, Helen. Yan ang kalaban mo. Huwag kang patatalo. Ha? May nag-text sa akin. Noisy Loud Studio. For your information, you are chosen as Lola in this project. Oh, Lola. Ay, salamat, Panginoon. Please bring your birth certificate and passport in our office on Monday. Ay, sa abroad pala ito isushoot. Naku, kailangan ko palang birth certificate. Helena, di maisip. Ito na po ang kopya ng birth certificate ninyo. Ha? Bakit ganito ang birth certificate ko? Apelyido ni inay ang nakalagay? Sa pangalan ko? At hindi apelyido ni tatay? Na siya kong ginagamit mulat sa pool. Diyos ko, ang mga requirements para mapalitan ng pangalan. Sulat daw ni Itay na patunay na anak niya ako. Patay na si Itay eh. Saan ako kukuha nun? Naku. Paano kaya yun? Hindi ako ma-approve doon dahil wala akong birth certificate. At saka, aayusin ko pa to. Diyos ko, pagod na ako. Pero kahit nagastusan ako sa pagkuha ng marriage contract nila, meron naman. Nakakuha rin ako ng baptismal certificate ko.
Buti na lang naikwento sa akin ni inay kung saan ako nabinyagan. Mabait din ang school kung saan ako nag-aral sa college. Nagbigay din sila ng patunay na apelyido ni Itay ang gamit ko sa school. At eto pa, salamat. At ako nakapirma sa death certificate ng Itay ko. Pupunta na ako ngayon sa PAW. Ipapakita ko lahat ito. Katibayan na anak ako ni Itay. Miss Helena, malaki po ang magagastos nyo sa pag-file ng korte sa pagbago ng pangalan nyo. Kaya kung ako sa inyo, i-retain ko na lang ang nasa birth certificate nyo. Kung hindi ko pa kinailangan ang birth certificate at passport para ipasa sa production, ay di ko malalaman na magkaiba pala ang apelyido ko sa birth certificate at school records. Dahil nasabi sa akin na malaki ang gagastusin ko sa pag-aayos nun, ay nagtanong-tanong ako sa ilang mga kakilala ko kung nasa magkano kaya ang posibleng magagastos ko para makapagpa-passport na din. Naisip ko nga na kahit yata ipangutang ko ito ay baka masayang lang. Dahil hindi lang pala malaki ang gastos, kundi pati yung panahon na gugugulin ay di na matantya kung kailan lahat matatapos. Posibleng hindi na din ito mahintay ng production. Sobrang nanghihinayang ako, Brother Bador, sa oportunidad na dumating na naging malabo ng dahil lang sa hindi tugma ang apelyido sa mga document na hindi pala ganun kadaling ayusin. Naging aral po ito sa amin, lalo na sa mga anak ko, na mahalagang ang bawat impormasyon sa ating mga records, lalo na ang buong pangalan ay dapat tama at dapat na magkatugma nang sa ganon ay di na magkaproblema sa mga panahong kakailanganin natin ito. Brother Bador, matanda na rin ako. At wala naman akong hinahabol na kayamanan ng magulang ko. Bakit pinahihirapan pa nila ako sa pag-change ng name ko? Nasasayang tuloy ang mga magagandang oportunidad sa buhay ko. Tulad ng pagpunta sa ibang bansa. Nasayang tuloy ang pagka-approve ko sa TBC dahil kailangan ko pang baguhin ang birth certificate at itama. Ano po ba ang dapat kong gawin? Sana'y matulungan ninyo ko kung paano po ang gagawin ko. Nagpapasalamat, Helen. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Narinig natin ang isinalaysay na kwento sa pangalang Helen na humihingi ng payo sa atin. Para po sa may mga error o gustong maayos ang birth certificate, ito ang una mo na dapat gawin. Magpagawa ka ng joint affidavit. Kumuha ka ng witness na magpapatunay na ikaw ay anak ng mga magulang mo. Pwede na kaibigan o kaya kapitbahay na magpapatunay at nakasaad na present sila nang ikaw ay ipinanganak. Pangalawang step ay gumawa ka ng pagpapatunay na ikaw ay anak ng iyong ama at ina. Dalhin nyo sa barangay kung saan ipinanganak upang magawan kayo ng barangay certificate na kayo ay anak nila Mr. and Mrs. Pangalan po ng mga magulang nyo. Pangatlong step po ay pumunta ka
sa Office of the City Civil Registrar kung saan ka ipinanganak. Mag-a-apply ka para magpa-notified ng hearing concerning para sa iyong birth certificate. Magpagawa ka din ng affidavit of acknowledgement o paternity. Magpagawa ka rin ng affidavit of legitimation. Ang Civil Registrar Office ay handa silang makinig sa iyo para sa iyong mga concern. At basahin naman po natin sa Biblia sa Revelation 3:5. Yung mga magtatagumpay, dadamitan sila ng puti at hindi ko buburahin ang pangalan nila sa libro ng buhay. Sasabihin ko sa harap ng tatay ko at ng mga angels niya na sila ay akin. Ang pinakamahalaga ay nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. At ang buhay ay regalo para mag-enjoy. At habang may buhay, may pag-asa. At ang ating pag-asa ay ang pag-asa kay Kristo. Halika, manalangin tayo. Heavenly Father, naninikluhod kami sa iyo para sa kaayusan ng aming buhay. Batid mo na nahihirapan kami sa aming abang kalagayan at ipinaglalaban sa buhay. Pagkalooban mo po ng lakas na lumaban at harapin ang mga ito dahil alam namin na narito ka para sa amin. Dalisayin mo ang aming puso't damdamin upang makamit namin ang kaayusan at kapanatagan ng aming buhay. Alisin mo po ang anumang maglalayo sa amin sa iyong banal na presensya. Manatili po ang banal na espiritu na sumaamin upang mag-alaga at mag-ingat sa amin. Umaasa kami na malalampasan namin ang anumang pagsubok sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.